Welcome sa ating YouTube channel, Main Chart Updates. For today's video, pag-usapan po natin mga kaaldab yung acting performance ni Main Mendoza sa EB19 Special Bahay Aruga. Napakagaling ni Main Mendoza doon dahil parang normal lang siya na kwento pero ramdam mo yung mismong karakter ni Main Mendoza na isang persons with disability na gusto niyang makatulong sa kanyang kinagisnan na magulang na yung karakter nga po ni Ma'am Helen para nga po ituloy yung programa o yung mismong hangarin o yung pagiging yung tungkol doon sa ng Bahay Aruga para tuloy-tuloy lang yung programang yun or yung siyempre, di ba, mayroon tayong financial problem. Tapos, siyempre, tumatanda na rin yung founder ng Bahay Aruga. Siyempre, hanggang namatay na po yung karakter ni Ma'am Helen doon. Nakita naman natin. No, pero dahil doon sa kagustuhan ni Main Mendoza na ituloy yung nasimulan ni Ma'am Helen doon sa kwento, sila nga po yung nag-take over ng Bahay Aruga at may mga bata rin siyang kinupkop itong karakter ni Main Mendoza. Pero habang pinanood ko yung buong kwento, habang pinanood ko yung part ng yung nag-moment itong si Ma'am Helen doon sa may garden, tapos bigla siyang lumapit itong si Main para kausapin itong si Ma'am Helen, yung kanyang karakter. Tapos para maging comfort itong or para bang dinadamayan niya si Ma'am Helen doon sa kwento. Tapos pinangakuan niya na kung sakali na pala rin siya na makahanap ng trabaho kasi gusto niya talagang magkahanap ng trabaho para dito sa kanilang bahay. Yung talagang bait-bait ng karakter ni Main dito. Yung para bang lahat ng gagawin ni Main o yung karakter niya dito para bang ito yung anak na gugustuhin mo magkaroon na walang reklamo, ang bait-bait talaga lahat ng para bang isa yung pinapangarap ng mga magulang natin na magkaroon na wala diyang reklamo. Yung para bang ang bait-bait. Yung para bang ang laki ng pangarap sa buhay. Yung para bang ganon. Yung para bang sinasabi ni Main na dapat yung gusto niyang ibigay doon sa magulang niya kahit na alam niyang hindi naman niya
tunay na magulang yung taong yun, pero dahil mahal na mahal niya yung taong yun, ay gagawin niya yung dapat doon, yung karapat dapat na yung maisukli man lang yung kabaitan doon sa matanda o doon sa kumukop sa kanila. Dahil lahat nga po ng mga anak niya ni Ma'am Helen doon sa kwento ay unti-unti nang umalis dahil gusto rin mag-level up ang buhay, pero pinili pa rin ni May Mendoza na kahit anong mangyari, kahit na mag-isa na lang daw sila, itutuloy pa rin yung pagkupkup or yung mismong programang gustong iiwan or yung iniwan na programa ng karakter ni Ma'am Helen Gamboa. Yung para bang ang ganda-ganda ng kwento, inspiring, pero may mga tao talaga na kahit gaano pa kagaling yung acting ni Maine, pero may mga tao talaga na ayaw pa rin yung acting niya. May mga sinasabi silang, ay, hindi ko yun nagustuhan. Parang kuyang pa, parang hindi siya deserving na, parang hindi siya yung deserve niya na acting yun, para bang nakulangan. Teka lang muna, mga ante, wag kayong ganyan. Kasi sinasabi nga daw nila, mga kaibigan, mga kaaldab, na pang dabsmas lang daw, parang sinasabi raw nila na tinadabsmas lang daw ni May Mendoza yung acting niya doon, parang pareho lang daw yung acting ni Maine doon sa part ng sinisigawan ni Paulo Ballesteros, itong si Ma'am Helen, yung para bang hindi kita nanay, hindi mo ako anak, ganyan, sabi ni Paulo Ballesteros doon, habang yun po yung pinaka-highlights doon sa kwento. Pero napansin daw nila, mga kaaldab, na medyo parang hindi yata nila nagustuhan dahil parang tumatawa daw itong si Maine or parang nagdadabsmash. Teka lang muna, tandaan natin, hindi naman po siya totally artistang sinasabi ninyo, mga kaalab, dahil hindi naman po siya gumagawa ng mga teleserye na normal nating napapanood sa mga katulad ng TV5, ABS-CBN, or GMA na umaarte, umiiyak, sumisigaw, yung talagang pinapakita yung emosyon talaga. Ito nga po yung sinasabi daw ng mga tao patungkol sa acting ni May Mendoza. Dabsmash vibes pa rin acting ni May Mendoza. Hindi mo tuloy alam kung matatawa ka ba o maiyak ka sa acting niya. Yung parang ganun po yung dating sa akin ng mensaheng ito. Pero para po sa akin, habang pinanood ko yung part ni May Mendoza at saka ni Ma'am Helen Gamboa Soto doon sa garden, doon ako natamaan dahil isa nga rin akong
persons with disability, mga kaalam, dahil yun nga, dahil doon sa mismong kwento ni Maine, doon nga po sa Bahay Aruga, talagang doon ko naramdaman yung acting ni Maine, dahil pati ako ay dalang-dala at muntik na akong maiyak o tumulo ang aking mga luha habang pinapanood ko ang last moments or yung pinaka last moment o yung patapos na, di ba? Yung doon nga po sa part ng habang kinakausap ni Maine itong si Ma'am Helen Gamboa doon sa garden, doon ko naramdaman yung effective naman yung kaniyang acting ni Maine. Talagang pati ako naiyak na rin ako doon sa sa part na yon, pero siyempre may mga tao talagang may masabi lang. Hindi nila alam na kahit sabihin natin hindi naman siya totally actress, dahil hindi naman siya gumagawa ng mga ganyang mga drama sa TV, mga kaalda. Yan po yung ating update ngayong Martes, April 7, 2026, mga kaaldab. At sobrang galing po ni Maine, pero may mga, alam nyo na, mga basher na para bang sinasabi niya na para bang kulang pa yung binigay na performance ni Maine doon sa Bahay Aruga. Pero para po sa akin, pasadong-pasado, magaling. Siyempre, alam naman ng lahat na TV host po si Maine at hindi po siya yung typical at yung normal na actress or yung sinasabi nating lagi nating napapanood sa ABS-CBN, sa GMA na may mga project na umiiyak, sumisigaw, yung parang emotion ang pinapakita doon sa para maibigay yung emosyon or yung kwento or yung kung ano yung pinagdadaanan ng isang PWD or isang person with disability na tao. Mahirap po yun, mga kaaldab, dahil emotion and mental ang kalaban po ninyo kung magkaroon po kayo ng ganitong sakit or disability, ganyan, or kapansanan na hindi mo pwedeng kailangan mo siyang tanggapin sa ayaw at sa gusto mo, dahil yun na nga ang nangyari sa iyo. Wala ka nang magagawa kundi tanggapin ang ibinigay sa iyo na kapansanan habang buhay mo na itong sabihin natin habang buhay mo na itong pasan-pasan hanggang iyong kamatayan. Kaya yung para bang gusto mo sanang gawin yung gusto mo pero hindi mo magawa dahil sa iyong kapansanan, mga kaaldab.